Nakikita na natin ngayon na ang Meralco ay desperadong manalo. 3-2 na naman ng Barangay Ginebra at kapag nagkataon ay mas matatalo na naman sila at mai-eliminate ng kanilang karibal. Kaya hindi na ako magugulat kung sila ay gagawa ng tinatawag natin na desperate moves para mapalakas yung kanilang lineup. Alam natin na kasentro to dito kay Chris Newsome na mag-expire ang kontrata pagkatapos ng season na to. Sa ngayon, ang tingin ko pwedeng gawin ng Meralco, immediately pagkatapos nilang matalo dito sa Barangay Ginebra, habang may kontrata pa si Newsome, ay i-trade na nila dito sa Magnolia Chicken Templados kapalit ni Gio Halalon. Sasabihin nung iba na medyo lamang dyan ang Magnolia, pero sa tingin ko naman, hindi masyado dahil kapag naging unrestricted free agent itong si Chris Newsome, pwede na yang umalis dito sa Meralco dahil wala nang rights ang Meralco sa kanya. At kapag yan pumunta sa Ginebra, walang makukuhang kapalit itong Meralco. Pero kung ititrade nila si Newsome ngayon, kasi hindi naman kaagad-agad mag-expire yung kontrata ni Newsome pagkatapos nitong finals, mga ilang linggo pa mal ang kailangan lumipas. So kung ikaw ang Meralco, ang pwede mong gawin, i-trade mo na lang itong si Chris Newsome dito sa Magnolia para kay Gio Halalon. Para at least meron kang makukuhang kapalit para dito kay Halalon. Ngayon, ang Magnolia naman, syempre, hindi mo pwedeng intayin si Newsome mag-expire yung kontrata. Dahil kapag nag-expire yung kontrata ni Newsome, malamang sa Ginebra yan mapunta. So kung ikaw ang Magnolia at ino-offer na sa iyo si Newsome, at balak mo rin naman talagang i-trade si Gio Halalon, ipalit mo na yan, Chris Newsome for Gio Halalon. Ngayon, kung hihilingin ng Barangay Ginebra itong si Chris Newsome mula dito sa Magnolia, well, pwede nilang pag-usapan yan at kumuha ng isa pang team na makaka-trade, for example, Terra Firma. Pero syempre, hindi na kinakailangan na magpalugi itong Magnolia sa ganyang klaseng trade. Ibig sabihin, makakakuha sila ng maximum value. Dahil kung si Chris Newsome ang nasa Magnolia at hihilingin niya ng Ginebra, sigurado na dekolibring player din ang makukuha ng Magnolia na kapalit. Kaya sa tingin ko, dapat tanggapin na itong Magnolia Chicken Templados, yung ganyang klaseng trade offer ng Meralco. At kung ikaw naman ang Meralco, dapat gumawa ka na ng ganyang trade offer dahil nakikinita na natin na kapag sila ay natalo, lalong mawawala ng gana si Newsome na manatili dyan sa lineup na yan at mas pipiliin ito na umalis na at magpunta dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, importante sa Meralco na i-trade na si Newsome habang may kontrata pa kaysa umalis to nang walang kapalit. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na pumapayag na siya doon sa posibilidad na tanggalin yung height limit para doon sa isang conference next season. So malamang ito yung Commissioner's Cup. Kapag inalis yan, magkakaroon na yung mga teams ng chance na kumuha ng mga 7-footer o mas malaki pa. At magkakaroon na rin ng oportunidad na ito si Dwight Howard maglaro dito sa PBA. Dahil tatanggalin na yung height limit, pwede na siyang kunin ng iba't ibang koponan. Kapag yan nangyari, magiging magandang balita yan dahil marami na nagsasabi na dapat tanggalin na talaga yung height limit dito sa mga imports. Well, ang balita natin, sa isang conference lang yan gagawin. So, malamang sa Commissioner's Cup yan. Dito sa Governor's Cup, nandun pa rin yung height limit. Ngayon, ang sinabi rin ni Commissioner, hindi siya pabor dito na magkaroon ng dalawang import. Sa ngayon, of course, sa future pwede magbago yan. Pero sa ngayon ay ayaw pa niya. Dahil sa tingin niya, makaka-apekto to dito sa development ng mga local players. Sa ngayon, sang-ayon din ako dyan. Hindi ako pabor na magkaroon ng dalawang imports. Una-una, mawawala ng playing time yung mga local players. Napansin na natin na sobrang dami ng mga players ngayon sa PBA hindi naman nagagamit at hindi nabibigyan ng playing time. Marami nga mga fans na nagsasabi na kinakailangan nga magdagdag ng team sa PBA para yung mga ibang players mabigyan ng chance na maglaro. Kung gagawin mong dalawang imports, lalong mawawala ng playing time yung mga local players. Pangalawang problema dyan, mawawalan ng competition sa PBA lalo dahil hindi kaya ng mga independent teams na magbayad ng dalawang import. Itong Rain or Shine Elasto Painters, sinabi na ni Coach Yeng Giao na hindi sila kumukuha ng mga reserve players dahil nagtitipid sila sa budget. Itong SMC at MVP Group, kayang-kaya niyang magbayad ng dalawang dekalibreng imports. Pero paano naman yung Terra Firma, Phoenix, Rain or Shine at iba pang teams? Ano ang pipigil sa San Miguel Beer? For example, nakunin itong si Dwight Howard at itong si Miles Powell na sabay. O kaya, itong Barangay Ginebra, kunin si Howard at si Justin Brownlee. Itong TNT, kunin niya si Terrence Jones at si KJ McDaniels. Anong ipantatapat dyan?
nitong Terra Firma, Blackwater, Northport at yung iba pang mga maliliit na teams. Kaya sa tingin ko tama lang na isang import muna sa bawat conference dahil masyadong maaapektuhan yung mga ibang teams na maliliit kumpara dito sa SMC at MVP Group.